Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media matapos ang nakakagulat at di umani questionabling nangyari kay dating DPWH Yusek Catalina Cabral matapos umano itong mahulog sa bangid at ang tila biglaang utos at plano ni Ombudsman Remulla sa mga otoridad na kuhanin ang gadget ng yumaong DPWH Yusek na siyang magsisilbisa ng ebidensya laban sa katiwalian patungkol sa flood control scandal ng gobyernong Ngagba. Ngunit tila ito'y binuking at binulabog ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, anak ni Senator Loren Legarda, ang di umani masyadong halatadong galawan ni Ombudsman Boying Remulla patungkol sa biglaang pagkamatay ni ex-Yusek Cabral. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Tila hindi na nga nakapagpigil at tila matapang na ibinunyag ni Batangas Representative Leandro Leviste ang di umano'y halatadong utos at galawan ni Bendalo. Ombudsman Boying Remulla, ayon nga sa kumpirmadong balita, hindi ilalabas ang katawad hanggat hindi isusurrender ang cellphone ni Yusek Cabral. Ibinunyag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang isang nakakabahalang update kaugnay ng labi ng yumaong dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral matapos umano siyang kausapin ng pamilya nito. Ayon kay Leviste, ipinaalam sa kaniya ng mga anak ni Cabral na sinabihan umano sila ng mga otoridad na hindi ilalabas ang bangkay ng kanilang ina hanggat hindi nila isinusuko ang cellphone ng yumaong opisyal. Matatandaang iniutos ng ombudsman sa mga otoridad sa Benguet na kunin at ipreserba ang lahat ng gadget at electronic devices ng yumaong dating DPWH Yusek dahil posible na ang mga electronic files at records na maaaring nasa pag-iingat ni Cabral ay maging susi sa paglilinaw ng mga aligasyon kaugnay ng DPWH budget insertions at flood control projects. Ayon sa mambabatas, ang impormasyong ito ang dahilan kung bakit nananatiling kritikal na ebidensya ang mga personal na gamit ni Cabral. Dagdag pa ng kongresista, ang kondisyong ito ay ipinatutupad kahit wala pang kasong naisampa laban kay Cabral sa alinmang hukuman. Isang sitwasyon aniyay nagbubukas ng seryosong tanong singil sa due process at karapatan ng pamilya ng yumao. Kasabay nito, iginit naman ni Leviste ang pangangailangang maging malinaw at makatao ang proseso na habang mahalaga ang preserbasyon ng ebidensya, hindi rin dapat maisantabi ang dignidad ng yumao at ang karapatan ng kaniyang pamilya. At para sa bupang detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. CCTV footage ng totoong pangyayari ng pagkamatay ni ex DPWH Secretary Cabral lumabas na. At eto no, grabe to. Grabe tong mga pag-uusapan natin ngayon kasi etong asawa ni Cabral ay pinaghihinalaang ito daw ang gumawa at yung driver at ito daw ay ito daw ay binayaran or parang utos daw at sino ang nag-utos nito. Grabe tong pangyayari na to ngayon. Talagang gumulantang sa ano at lalo na rito ho, at marami talaga nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyari. At dito nga may video ho tayo dito na ipapakita maya lamang na talagang mapagtatanto natin kung ano ba talaga yung sanhi ng or ito ba ay tinulak ba to? Ito ba ay nahulog? Ito ba ay nagpakamatay, sinadya ba, or ito ay pinatay? Ito yung sinasabi ni opinion ni Congressman Leviste. Protektahan ng mga testigo ng DPWH at pangalanan ang kanilang dokumento. May listahan sa computer ni yumaong Yusek Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertions. May ilang may kopya nito kung lumabas lang ito tapos na ang mga investigasyon. Yun nga at napanood ko nga rin dito sa sinabi ni Congressman Leviste na itong si Yusek Cabral ay may mga computer to at parang ninakaw or parang yung mga dokumento, yung mga insertion ay yung mga proponents ay parang mga pinagtatapon na or pinagsisira na para
para wala nang makuwang ebidensya yung wala nang lumabas na ebidensya laban sa mismong mastermind. Pero ito kahit naman na din na nakuha na nila yung hawak ni Yusek Cabral na mga dokumento, alam naman na ng buong Pilipino kung sino talaga ang mastermind sa nangyayaring nakawan ngayon. Ang masakit nga lang dito, iniisa-isa silang pinapatay. Para hindi na sila makapagsalita. Kaya eto, Congressman Libiste, ang tanong lang dito, bakit mo alam at bakit mo nalaman na mayroong mga dokumento na hawak? Sabagay, Yusek nga naman to. May punto dito si Congressman Libiste kasi Yusek syempre isa yan sa may mga alam talaga at dito dumadaan din. At isa si Yusek Cabral sa may mga may hawak ng mga matitinding ebidensya laban sa kay Churarat. Kay sa mastermind ng nakawan dito. Mamaya natin yung isa-isahin natin yung mga ebidensya at yung sa video na ipapakita ko sa inyo mamaya. At dito naman ang salita naman si Ombudsman Remulla. Boying inutusan ng mga otoridad na i-secure ang mga gadget ni Yusek Cabral. Patay na. So dito sabi ni so ibig sabihin totoo nga talaga na merong mga ebidensya na hawak si Yusek Cabral. Kasi dito sinabi ni Boying na yung mga gadget ni Yusek Cabral ay kailangan ma-secure, mabantayan ng maayos dahil nandoon ang mga ebidensya. Grabe. Pero eto may hinala ako dito Etong mga ebidensya ni Yusek Cabral ay may pinagbigyan na siyang tao. Kalat na ho ito. Kalat na to. Kalat na tong mga dokumento na to. Nag-aantay lang ng tamang pagkakataon para mailabas to. Kaya din siguro, kung halimbawa man nagpakamatay nga talaga si Yusek Cabral or pinatay siya, kung halimbawa man nagpakamatay siya, maaari nga na baka, sige, tapusin ko na yung buhay ko at least, naikalat ko naman na yung mga ebidensya para sila na yung maglabas. Pero sa balang araw lalabas to, lalo't buhay na yung inilaan dito ang naging kapalit. May talaga may darating ang panahon na lalabas yan. Inutos ng Office of the Ombudsman sa mga otoridad ng Benguet na kunin, ingatan at i-preserba ang lahat ng gadget ng yumaong dating DPWH Yusek Cabral. Ewan ko ba kung magtitiwala pa ba ako dito kay Remulla? Parang di nakapaniwala si Remulla, Tapos mga ilang araw biglang pag hinanap tong mga gadget na to, hindi na naman niya alam. Yun yung masaklap dun Sasabihin ay wala akong alam dyan. Kasi bandang huli talagang hahanapin tong mga gadget na to kasi nandiyan yung mga ebidensya. Ang masama niyan, pipiliin na yung mga pwedeng lumabas yung mga pangalan doon ni ganito, ni ganyan. Yun yung itatapon. Tapos yung mga ititira doon, yung pwedeng idikit na naman sa mga Duterte. Yun na naman. At may video nga ako napanood ni Auntie Claire na sinasabi niya na parang ang pinapalabas niya ay parang mga Duterte daw ang nagpatumba kay Yusek Cabral. Sabi ko, hanip naman. Sabi ko, Auntie Claire, grabe talaga imahinasyon mo. Parehas na parehas kayo ng boss mo. Ang lawak ng utak niyo sa mga imahinasyon. Anak ng teteng na yan. Kasi may live siya, sabi niya, may mga dokumento daw na hawak si Yusek Cabral laban sa mga Duterte. Lalong-lalo na daw kay Pulong Duterte. Ang issue dito, mahanap yung mga dokumento ni Yusek Cabral, malaman kung nagpakamatay ba siya or pinatay siya. Yan yung issue. Anak ng timang. Duterte na naman Di Auntie Claire, yung totoo. Gusto mo bang malahian ka ng mga Duterte? Hindi, yung totoo. Inom lang ako tubig, ha? Nahihiwagaan na ako kay Auntie Claire, Parang gustong malahian ng Duterte. Alam mo yun? Ultimo sigurong pag-ungol nito, Duterte. Pagkagising, Duterte agad nasa isip. Lahat na lang ng bagay, dinikit sa mga Duterte. Anak ng teteng, baka tingin mo sa asawa mo, kamukha ni Pulong, ha? Baka tingin mo sa asawa mo, kamukha ni Basde, ha? Malayo.
Anak ng timang naman. Tangina no, siguro abalang araw tong si Auntie Claire. Kawawa to. Dito sa totoo lang, kahiya-hiya to. Kung ako man ang magiging kamag-anak ni Auntie Claire, itatanggi ko to eh. Dahil sa totoo, itatanggi ko to. Sabihin ko, hindi ko ano yan. Kahit siguro yung ibang, tingnan mo, kahit anong research mo, ako nagre-research ako, wala akong mahanap na nagpapakilalang kamag-anak ni Auntie Claire. Siguro nahihiya din sila sa pinaggagawa nun eh. Kaso sabi nga nila, nagiging tanga ang isang tao dahil sa pera. So, normal na yun dito. Normal na yun sa Pilipinas ngayon. Ang daming mga lawyer, katulad ni Auntie Claire, ng iba dyan na kung titignan mo sila mga professional, pero bandang huli, nga. Kasi nga, dahil sa pera, natatakpan yung kanilang katalinuhan. Nagtatanga-tangahan, di ba? Nagtatanga-tangahan, so talagang obvious na ngayon na nangyayari yan. Ay dito naman tayo kay Ombudsman, hindi ko alam kung pagkakatiwalaan pa ba natin to. Medyo nakakatakot na rin kasi to si Ombudsman Remulla. At alam naman na natin kung sino nag-appoint dyan. Pero malay nyo naman din naman, etong si Remulla, baka bumawi din. Baka naghahanap lang din ng tiyempo to para traido rin naman si Marcos Jr. So yan yung abangan natin ha. Nauna pa si Cabral kay Remulla, no? Sayang. Sorry. Hindi bigla pumasok sa isip ko eh. Iba talaga mga demonyo ang titibay ng buhay. Ito ha. Sa mga nilaglag at ilalaglag nila sa flood control corruption na ito, magsalita na kayo. Hanggat maaga pa dahil yan ang natitira ninyong alas sa kanila. Hindi malabo na isa-isahin kayo dahil mapapahamak sila sa pagkanta nyo. Grabe, no? Pero totoo to ha, itong sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon. Kaya yung mga may alam dyan, dapat magsalita na talaga din kayo. Kasi once na maunahan kayo, wala na talaga. Hindi nyo na kayang yan. Hindi katulad niyan. Ano pa ba ang malalaman natin kay Yuse Cabral? Patay na siya. Rest in peace sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Diba? Condolence. Tayo ay kahit na involved siya rito sa nakawan na to, syempre hindi pa rin natin kagustuhan na may buhay na mawala dahil alam naman natin na si Ama lang dapat ang si Ama lang ang dapat magdesisyon yan. Ngayon, dapat nga talaga din magsalita na yung iba't ibang mga nakakaalam kung sino talaga yung mastermind sa isyong ito. Kasi nga sa panahon nga ngayon parang kasi kamakailan lang yung mga engineer at ibang mga kontraktor yung tinutumba. Ngayon mismong yung palaki na ng palaki, pataas na ng pataas. Yung mga tao katulad nito ni Cabral na maraming nga nagsasabi na hindi siya nagpakamatay kundi ito ay pinatay. Maraming nagsasabi na sobrang daming alam ni Yuse Cabral. What if pa yung iba? Lalong-lalo na katulad niya si Bunuan, asa na? Gagawa tayo ng isang video kay Bunuan ha. At kay Kiko Barsaga. Abangan niyo yan sa susunod natin mga video. Kaya dapat magsalita na kayo. Gayahin niyo yung ginawa ni Saldico. Kahit papaano, malalaman ng talagang ng publiko yung mga hindi pa natin nalalaman at kung sino-sino yung mga yan. Malalaki kasi ang mga dito, malalaking pangalan ng involved dito sa isyong to. Kaya talagang kayang-kaya nilang pero grabe no? Biruin mo para wag lang sila mabisto, kaya nilang pumatay. Ang tindi no? Yun yung pinakamatindi doon. Para lang sa katahimikan, para hindi lang mabisto ang kanilang pagiging kawatan, papatay sila. Ewan ko na lang kung sino yung mga susunod, pero ayon nga sa iba, sunod-sunod na nga daw ito. Dahil para manahimik at pero alam naman na ho natin kung sino talaga ang mastermind. Ang pinupuntuhan natin is mas lumabas pa at mas pagtibayin pa yung mga ebidensya para doon sa itinuturong mastermind ng mga nakawan na nangyayari sa Pilipinas. At eto naman, ang isang Remulla, si The Mr. Loverboy. Sabi niya rito, sumailalim pa rin siya sa autopsy at DNA test para matiyak na siya nga talaga iyon. Baka budol-budol to Yan parang nagparitoke. Tapos, ganun ba yon? Takot ka na sa budol, Remulla? Nanawa ka din sa pagbubudol, umpisa pa lang binudol ka na ni Marcos.
Nananawa ka na pala ngayon. Pero ako naman, dito nga sa autopsy na to, dito may point naman si Remulla na baka mamaya palabas lang na hindi na nagpakamatay, gito ganyan. Pero ako naman, nakakasiguro ako na na si Cabral nga talaga yon. Ang ano dito, yung autopsy ng pagkamatay. Tsaka posibleng posible talaga kasi may mga picture tayo papakita dito na takot si Cabral sa matataas na lugar. So, paano niya nakuha na tumungtong doon? Sobrang taas nun. Saka, first time in history sa Pilipinas na dyan sa Benguet, puro sasakyan ho ang nahuhulog dyan. First time lang po na tao pero walang sasakyan na nahulog. Sa totoo lang maraming ang memes na lumalabas na kauna-unahan sa kasaysayan yan. Kaso, may sinabi ang asawa ni Cabral mapatungkol dito sa autopsy at sa DNA test na yan. So mamaya natin papakita sa inyo. Mamaya ha. Eto yun sinasabi ko kanina. My biggest phobia is ang pinakamalaki niyang kinakatakutan niya ay yung matataas na lugar. Ito yung sinabi ni former DPWH Yusek Cabral nung siya ay nabubuhay pa. Kaya ngayon nagtataka ang taong bayan na paano siya papatong doon sa mataas na lugar na yun. May phobia siya sa matataas na lugar. At dito may papakita nga ako sa inyong video. May papakita nga ho ako sa inyong picture. Ito yung isa daw ng mga ebidensya. At ayun. Ayun po daw si Yusek Cabral. At ito po yung kanyang driver. Bago mangyari yung insidente, nagpicture pala tong driver. At makikita kung nasaan si Yusek Cabral. Ang tanong, isusum natin kung siya ba talaga to. Titignan natin kung siya nga talaga to. Pero parang siya naman, kahit din dito sa cellphone ko, dito rin natin, try din natin na i-zoom kung si Yusek Cabral. Mukhang siya naman din talaga. Kaso dito, ang problema kasi, ang nakakapagtaka dito, bakit iniwan ng driver yung amo niya dun? Sabihin na natin, sige, hayaan siya mapag-isa. Pwede naman lang dun lang siya pumunta sa unahan. Bakit ba dyan? Na alam niya naman na delikado. Diba? So talagang nakakapagtaka at something smelled fishy nga daw. Sabi ng iba dahil nga may picture pa talaga. Nagpicture pa itong driver. Maraming mga bali-balita na lumalabas na kasabot ng driver, kasabot yung asawa, or niligtas daw ni Yusek Cabral yung pamilya niya kasi pag once na hindi daw parang ang mangyayari magpakamatay ka, maliligtas yung pamilya mo para wala nang mailabas ng mga ebidensya. Gito ganyan. At marami din naman nagsinasabi na nagpakamatay. Kaso paano nga siya paano siya tatalon diyan? Dito nga sa na to, may phobia siya sa matataas. Yun yung isa sa mga umaano sa utak ng taong bayan na paano siya pupunta diyan? Paano niya matitiis yung ganyan na pag-upo may phobia nga siya, may nga siya sa mga matataas. Ayun yung isa sa katanungan yan. At ito nga yung video. Unahin natin tong video ng asawa ni Yusek Cabral na nakakapanghinala. Nakakapanghinala lang mo ito. So ito po. Ay hindi yan. Ayaw niyo pong ipa-autopsy. Ano? Yung Ba't ang papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili mo na yung sarili niya na hiwain mo pa? Kaya, kasi nakita na ako na in-autopsy, binubuksan buo. Tapos binabayaan lang, iiwan na lang. Yung mga nag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pa yung ano yun? Gusto mo makita pa na nag-hirap na yung tao tapos hiwain mo pa? Tao lang ano ang dahilan na wala naman sila nakita ng foul play. Yun lang, doon lang. Doon siya sumablay. Naiintindihan natin na sabihin niya na ayaw niyang ipa-autopsy etong asawa niya, ayaw niya ipagalaw yung katawan. Pwedeng ganun. Dahil kahit ako din naman, bilang mahal ko sa buhay yan, mukhang malabo ko rin pa mapagdidesisyonan yung ganun. At kung tanggap mo naman na talaga. Kaso nga lang, bilang isang, kung ako man ang nasa katayuan ni Sir, kung gusto kong mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng asawa ko, ba't hindi ko gagawin yun? Para doon lumabas ang katotohanan. At dito, nadulas siya. Sabi niya, nakikita naman na walang foul play doon. Ulitin natin niya. Ang liwanag nung sinabi niya, kitang-kita naman daw na wala daw foul play. So, ibig sabihin, tinatanggap ng kanyang mister na nagpakamatay si Yusek Cabral. Samantalang tayo na hindi natin kaano-ano si Yusek Cabral, sinasabi natin na ito ay pinatay. Pero yung asawa,
parang baliwala lang. Linaw na sinabi niya, oh. autopsy. Ano? Yung Ba't ang papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili mo na, yung sarili niya na ano, may hiwain mo pa? Kaya, kasi nakita na ako ng in-autopsy, binubuksan buo. Tapos biyang lang, iiwan na lang. Yung mga nag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang ano yun? Gusto mo makita pa na naghiwat na yung tao tapos sa hiwain mo pa? Para lang ano ang dahilan na ano, wala naman silang nakita ng ano, foul play. Wala naman silang nakitang foul play. Anong klaseng ano to? Ano nakakahiwaga no? Parang may kakaiba. Kasi kahit ako, kung ako yung nasa katayuan ni Sir, hindi ko sasabihin walang foul play yun. Unang-una, ang kasama ng asawa ko, driver. Pwedeng mangyari ang maraming senaryo. Pwedeng ang mangyari ay binayaran itong driver para patayin si Cabral. Pwedeng ganon. Pwedeng mangyari na nilason si Cabral at kunwari ay tutumalon doon at itinapon. Pwedeng ganon. So maraming foul play na pwedeng mangyari doon sa kaso nito ni Yussi Cabral. Ang problema dito, ba't parang ayaw nang paimbestigahan ng asawa? Ayun yung isa sa mga nakakaloko. Nakakalokong maririnig mo sa isang mister na sasabihin na wala naman nakikitang foul play doon. So parang hindi niya pa, kahit yung driver hindi niya pinaghihinalaan. Wala lang, parang wala lang sa kanya. Okay na, patay na yun eh. Wala namang foul play. Paano niya na sigurado? Paano niya na sure na walang foul play doon? Una-una wala rin siya doon sa pangyayari. Diba kung tayo nga na hindi natin kaano-ano itong si Yussi Cabral, napapaisip tayo, ba't sa kanya parang wala lang? Ayun yung katakataka dito. Oh. Kasi nandito kami, dumating dito kagabi, alauna. Alas 2. Para ayusin lang yung bangkay ng asawa ko. So ayun, dami lang na mga requirements para ma-release namin, madala namin sa Manila. Yung gano'n, hindi pa gumagalaw yung papel eh. Sir, ang sinabi po kasi ay nag-waiver po kayo pero pinapa-autopsy po kasi yung asawa Ay, niyo. sabi ko nga, ito na nakita naman, pinakita ko na sila yung bangkay. Ngayon nakita nila, tinignan nila kung ano yung itsura. Tapos, papa-autopsy nila na, pag nakita nila siguro, karapatan namin na nagbigay namin ng waiver. May kahilingan pa kayo sa government, sir? Hindi ko na, kasi ako galing din ang gobyerno eh. Sobra yung ano nga na, nagpakahirap ang asawa ko. 42 years in service. Tapos ayun ang nangyayari. Gusto ko bigyan ng reaction, sir, sa attention na binibigay ng... Kaya ako siyang galing din sa trabaho eh. Hindi na galing din sa gobyerno eh. Kaya nga lumabas ako sa gobyerno eh. Sir, gano'ng kasakit sa pamilya niyo na naantala pa po yung pagproseso po sa bangkay ng asawa niyo? Nagluluksa po kayo. Para ano eh. Tapos ang dami pa nila requirements. So, ganun ba yung nagdudusa na kami tapos ito ang naramdaman. Kasi sir, hindi naman namatay yung asawa niyo na sa sakit eh. Namatay siya na natagpuan siyang nasa bangin. Kaya normal talaga na mag-ano yan. Kasi ako, halimbawa kayo, kasi ang pagkakaalam ko, pag mga ganyang senaryo, pwedeng pulis ang may kagustuhan yan para malaman nila. Kahit ayaw na ng pamilya, kung nakikita ng pulis na ng mga pulis na mga nag-iimbestiga na merong nangyaring foul play, gagawin nila at karapatan ata, yan ang pagkakaalam ko na karapatan ng mga kapulisan yan. Kasi kasama din tong asawa na to eh. Pwedeng kasama din siya sa mga suspect. Pwedeng, di ba? Pwede niyang ipinapatay yung asawa niya. Maraming nangyayaring ganyan eh. So, masyadong malikot ang kaisipan diyan sa nangyaring yan. Kaya talagang hindi mo masasabing walang foul play diyan. Depende na lang kung ikaw ang gumawa. Patuloy. Pahirapan ka pa? Pero sir, nakikilala niyo po yung mukha ng asawa niyo? Oo. Kilala na anak ko, kaya bigay kami ng waiver. Ano pa gusto nilang kwento? So, Na para patunayan, gano'ng katagal kami nagsama ng asawa ko. naniniwala po kayo aksidente po yung pagkahuli Oo. niya? Kasi, Yung tamo, pati siya naniniwalang aksidente lang daw. Grabe. punta lang naman dyan. May punta siya dito para mag-unwind kasi masyado madaming pressure na. Kasi kaugnay po yan nung sa flood control, sa sir. flood control. Siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa sa kaso ng flood control. Hindi kami nag-uusap na pag yung kaso yung isang Paano mo nalaman, sir, na nape-pressure siya? Kung hindi kayo nag-uusap about sa flood control, parang kalokohan yun sabi niya kasi Pero sir, nakikilala niyo po yung mukha ng asawa niyo? kilala na anak ko, kaya bigay kami ng waiver.
Ano pa gusto nilang punto? So, Na para patunayan, gano'ng katagal kami nagsama ng asawa ko. Okay? naniniwala po kayo aksidente po yung pagkahuli Oo. niya? Kasi, ang punto lang naman doon, Bueno, kasi ang punto lang naman doon, may punto siya dito, may punto siya, nagpunta siya dito parang ano yan, para parang magpahinga o dahil kasi masyado madaming pressure na. kasi madami daw pressure. Tapos sasabihin niya rito hindi daw sila nag-uusap about sa flood control. Kaya nga siya napipressure yung misis nyo dahil sa issue ng flood control. Tapos hindi kayo nag-uusap. Anong klaseng? Ang gulo Kasi kaugnay po yan nung sa flood Oo, control, sir. flood control. Siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa sa kaso ng flood control. Hindi kami Totoo, tama. Tapos ngayon hindi naman daw sila nag-uusap doon. Ang gulo. pag yung kaso, yung isang kaso niya na sabi nga may attorney ka, bahala yung attorney yung mag-ano. Dahil kami yung nag-usawa, iba yung naman. Kaya kami engineer, kaya ayaw ko namin ka ng professional. Engineer din pala to. Engineer din pala tong asawa niya. Baktay. Kasi, kaya man siya sa biyernes. Ang gusto niyo po, ma-release na po. Oo, yun lang gusto namin. Magpapasko, nasamahan man lang namin yung asawa ko yung Pasko. Sabi nga namin ipaplano kami ng Pasko na pamilya. Kasi kaya ayaw ko yung mga anak ko, mauubuli sila. May katrabaho na maayos. Ngayon po, sir, ano po yung mga documents na hinihingi po nila? Wala yung pipil ng doktor. Death certificate. Yung nag-declare po na patay. Oo. Ano po yun, sir? Normal lang ho yun. Lahat po ng namamatay, hinihingi ng ganun, health certificate. Normal ho yun, sir. Hindi ho yung abala. Hindi po abala yung ganun. Ulitin natin, ha? Magpapasko, nasamahan man lang namin yung asawa ko yung Pasko. Sabi nga namin ipaplano kami ng Pasko na pamilya. Kasi kaya ayaw ko yung mga anak ko, mauubuli sila. May katrabaho na maayos. Ngayon po, sir, ano po yung mga documents na hinihingi? Ito yung tinatanong ng reporter. Ano yung mga documents pa na hinihingi? Po nila? Hinihingi po nila. Ano daw? Wala yung pipil ng doktor. Ano daw? Lang, bilis ng salita. Yung mga documents na hinihingi po nila? Wala yung pipil Yung nawala yung papers ng doktor. ng doktor. Death certificate. Ano ang health certificate, okay? Yung nag-declare po na patay. Oo. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Sabi ko, paano mag-swab ka alam, makakaman mo DNA ng di ba? Pag napadaming proseso, pinapahirap. Kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo sasabi, asawa ko yan. Nanin nyo na yan. Ba't ano pa gusto nyo i-prove? Mag-help sila ibang tao? Yun lang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung anak, kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung ano? Hindi si sir, ano yun ay nako. Ewan ko lang pero parang nalalabuan ako dito kay sir. Siyempre, tas ang pinaka weirdo pa dito, tinanggap agad nila na ito ay walang foul play. Ito ay aksidente. Kaya doon tayo nagtataka na paano mo masusure na aksidente lang yun? Yung asawa mo, sabi mo, ilang taon na kayo magkasama, hindi mo ba alam na ang asawa mo ay takot sa matataas na lugar. At galing mismo yan sa kanya. 'Di ba? So doon parang magtataka ka na bakit naman tatalon yung asawa ko dito, takot sa matataas yun. 'Di ba? Nakakalula lang si sir. Kaya na siguro mag-musga. So, sir, para sa inyo, hindi po tumalon ng kusa yung sa accidental. Siguro yun. Kasi sa akin, Ngayon, hindi naman daw tumalon ng kusa yun. Tapos aksidente yun. Paano magiging aksidente yun? Ang gulo, pati ako nagulo na. Ang liwanag pa yung ano, kaya na siguro mag-musga. So, sir, para sa inyo, hindi po tumalon ng kusa yung Hindi daw tumalon ng kusa. accidental. Siguro Aksidente. yun. Kasi sa akin, magkausap pa kami before the day. Ano po yung napag-usapan niyo, sir? Wala, gusto nang sabi, mag-anuhan ka muna kasi Gulo-gulo na, no? Gulo-gulo na yung kwento ni sir, hindi daw tumalon. Yun daw ay aksidente lamang. Galing. sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umatay ng ICI meeting, ng hearing, ng 15. Nang sinabi ko sa kanya, sabi ko, sabi mo yung lawyer mo, mag-usap kayo, dahil tayo, hindi tayo papakailaman ng
Sa trabaho yan eh. Hindi ako nakikialam ng trabaho eh. Sir, last na lang, nasaan yung cellphone at mga gadget Ano? po? Ako hindi pa nakikita. Simula dumating ako dito. Kasi ano, sikasa ko siya. So, ang gamit, wala akong nakitang gamit. Sabi po kasi sinuli sa inyo. Wala siya sa ako dumating ako dito alas 2. Sabi nila sinuli. So, wala pa ako nakita. Kinausap ko anak ko, wala silang gamit na ano. Kasi wala ba namin yung gamit? Siyempre, na-ask kasi namin yung tao. Okay. Ay, nakakahiwaga si Sir ha, pero